Nitong mga nakarang araw ay ating napag-usapan ang Creamline, ang kailang mga players, and at the same time, yung pagkapanalo at pagkatalo ng Creamline dito sa laro sa PVL Open Conference. Pero sa videong ito, mga kapolitika, ay ating pag-uusapan naman itong kupunan ng Chocomocho Flying Titans, itong sister team ng CCS. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So yung maglalaro bukas is merong schedule na maglalaro bukas sa 1 PM. Yung schedule is Zeus Coffee at Signal. Sa 3 PM laro na po ng Chocomocho Flying Titans at Akari Chargers. At sa 5 PM ay Capital One at Petrogas. So dito sa laro ng Zeus Coffee at Signal is most probably yung mananalo dito is yung Signal. At dito naman sa Capital One at Petrogas ay expected na mananalo itong Petrogas. But dito tayo mag-focus mga kapolitika sa laro ng Chocomocho Flying Titans at Akari Chargers sa 3 PM. So ating pag-uusapan sa videong ito, sino ba yung mananalo, yung may possibility or yung may malaking tsansa na mananalo dito sa Akari versus Chocomocho Flying Titans. Ang yung magiging basis ng ating prediction dito ay yung mga nauna nilang laro na kung saan is nakasampa na yung kanilang mga imports. Okay, kasi nakikita naman natin dito na kung saan is marami rin talaga ang nakamiss at talagang nanghihinayang sa absence ni CC Rondina kung kaya natalo itong Chocomocho Flying Titans doon sa nauna nilang laro versus Signal. Okay, so na 3 straight sets po, actually hindi nga makausad-usad itong Chocomocho Flying Titans doon sa kanilang laro versus Signal kung kaya ay natambakan talaga sila. Okay, most especially dito sa first set at sa third set. So dito naman bukas is maglalaro sila versus dito sa Akari Chargers, and doon sa side ng Akari Chargers nakita rin natin yung action na ipinamalas nila sa loob ng court habang andun yung kanilang import na si Oloma. But ngayon is itong wala kasi rin yung kanilang middle blocker mga kapolitika, itong si Fifi Sharma, itong magaling lang na middle blocker. Okay, so actually parang equal nga lang ito kasi wala rin dito si Nunag and si CC Rondina dito sa side ng Chocomocho. So medyo may talaga, may butas at talagang napilayan ng husto itong Chocomocho Flying Titans. Whereas dito sa side ng Akari is si Fifi Sharma lang yung absent sa kanilang laro. But all the while is magaling rin naman itong dalawang team. So ang tanong na lang ngayon ng nakarami is sino ang mananalo at sino ang matatalo dito sa kanilang sagupaan, kasi sa tingin natin is medyo medyo match talaga itong laro na ito. So mga kapolitika, in my honest opinion, my honest personal view, ang ko dito, magbibigay ako ng percentage. Ang ibibigay ko dito sa Akari Chargers ay 55% na mananalo sila. Okay, at dito naman sa side ng ng Chocomocho Flying Titans, ang ibibigay ko ay 45% lang. Okay, so ating ipapaliwanag kung bakit 55% dito sa side ng Akari at 45% lang dito sa Chocomocho Flying Titans. At sa sinasabi ko nga na yung maging basis natin is yung naunang laro nila. Okay, so bakit 45% lang sa Chocomocho Flying Titans? Silver medalist sila doon sa All Filipino Conference. Okay, so ang nakikita ko dito kasi is yung atmosphere. Okay, atmosphere nila towards dito sa kailang import na kung saan is merong time kasi doon kailangan talaga mananalo naman itong Chocomocho Flying Titans. Magkakaroon ng turn of events just kung magkakaroon din ng pagbabago itong kailang import, kasi itong import is may malaking impact yan sa buong team, kasi nga sa sinasabi natin na more than 50% ng bola is doon ihahagis yan sa import. Okay, kasi doon sa previous video or sa previous nila na laro is nakita natin na parang uminit ang ulo nitong import ng Chocomocho Flying Titans, kung kaya nawala sila sa rhythm, nawala sila sa momentum. Okay, and nawala sila sa focus din kasi importante nga yung atmosphere ng team. Whereas kung dito si Rondina sana ay talagang malamig yung atmosphere ng kanilang team, and happy vibes lang talaga sila. Okay, merong time doon na parang
nawalan sila ng motivation kasi itong si Dindin hindi naman ito magaling sa motivation mga kapolitika. Itong nakuha na bagong recruit ng ng Chocomocho, hindi magaling sa motivation yan. Talagang lang talaga, seryoso yan kung maglaro, but when it comes to happy vibes ng kanilang team ay talagang hindi ko nakikitaan dito si Dindin. Unlike dito kay si Rondina dito sa side ng Creamline is kahit gaano pa ka worst yung laro nila is hindi sila nawawala ng motivation. Okay, hindi sila nawawala ng energy talaga. So dito sa side ng Chocomocho, ito yung absent sa kanila ngayon, okay? Yung talagang happy vibes ng kailang team. Kung kaya nga doon si Tang Ponce parang uminit yung ulo niya doon sa paglalaro nila nung na-call out sila ng referee. So nawala yung talaga na bad vibes yung atmosphere ng Team Chocomocho Flying Titans. Kung kaya ito yung reason, magaling naman itong kanilang mga players. Actually, nawala lang din sa kanila yung chemistry. Okay, wala na sa kanila yung chemistry, and at the same time yung focus sa laro. Okay, kailangan kasi na magkaroon sila rin ng focus sa laro kasi actually akala ko nga doon sa laban nila versus Signal is magkakaroon ng 5th set kahit wala itong si Rondina kasi andyan naman pinalit si Dindin Santiago Manabat, but actually hindi na yun nangyari kasi ang sobrang lakas rin naman ng import ng Signal. Now dito naman tayo mga kapolitika sa side ng Akari Chargers. Bakit natin sinabi na na 55% mananalo itong Akari Chargers? Kasi nakikita ko yung kanilang samahan at yung kanilang diskarte. Okay, meron silang chemistry and at the same time maganda yung atmosphere ng Akari ngayon. Kasi nakikita natin dito kasi doon sa mga previous na liga is wala pa itong Sikal, itong kanilang bagong setter. But ngayon is andito na itong Sikal, nakita natin na kung saan ay maganda yung paghagis niya ng bola and merong chemistry dito sa kanyang teammates. Andito naman sila Soltones, andito naman sila si Domingo at yung iba pang mga lalakas na spiker ng Akari Chargers. At itong kanilang import rin na si Oloma. Actually mabait nga ito, parang maganda yung atmosphere na nakikita ko dito sa kanilang import. So ito yung magiging bala talaga ng Akari Chargers para maipanalo nila yung susunod na laro nila kontra dito sa Chocomocho Flying Titans. Actually, yung nakalaban nila dati na Capital One is malakas yung kanilang import, but natalo sila ng Akari sa kadahilan ng itong vibes ng Akari is medyo maganda talaga. Okay, so dito ang kailangan lang talaga ng Akari i-maintain is yung consistency. Okay, so once maging consistent sila sa laro, may possibility na sila yung mananalo dito sa laban nila kontra sa Chocomocho Flying Titans. So ito yung ating aabangan mga kapolitika bukas, 3 PM na po yan, Akari Chargers versus Chocomocho Flying Titans. So again, sa tingin natin 55% mananalo itong Akari at 45% is 45% lang itong sa Chocomocho Flying Titans. Liban na lang kung magkakaroon ng turn of events at baguhin, magkakaroon ng adjustment itong Chocomocho Flying Titans. Okay, so sa inyo mga kapolitika, sino sa tingin nyo ang mananalo bukas? Ito bang Akari Chargers or itong Chocomocho Flying Titans? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.